Sa laban ni Jonas kay Saint Ice, pinakita nito na hindi lang comedy ang kaya niyang gawin. Kaya niya rin sumabay sa laliman ng mga ibang battle MC. Napatunayan na ito ni Jonas kay Saint Luke nung naglaban sila at nanalo siya. At sa laban ni Jonas kay Saint Ice, maraming hindi sumang-ayon sa desisyon ng mga hurado dahil meron daw lutuan na nangyayari. At ultimo si Jonas hindi sumang-ayon sa resulta ng laban nila. Putang ina yan. Ginalingan natin. Ang problema pare, putang ina, mga walang pakisama. Yung mga kalaro natin, diba? Hindi, sobrang galing ni Saint Ice. Dikit eh. Siguro, natalo lang ako dahil sa bote si Arik. Isipin mo kung hindi nagsalita ng bote si Arik, hindi sana napasama. Bote? Napasama? Kung makikita nyo sa Facebook ni Jonas, meron itong isang post na pinapatamaan ng mga hurado na hindi bumoto sa kanya. At ito itatablihin na daw niya. Yo, syempre, nandito tayo para pag-usapan yung nangyaring lutuan. Yung nangyaring lutuan sa flip top sa laban ko kay Saint Ice. Syempre, kailangan nating sabunin ang tatlong judges. Fruz, Plasma, tsaka Gore yung talas. Syempre, uunahin natin ay si Plasma. Kung bakit hindi ako binoto ni Plasma? Dahil... Hindi, joke lang. Ngunit ito ay binawi rin niya at sinabing pabiro lang. Sinabi ni Jonas na walang nangyaring lutuan. Intro pa lang nabitaw. Putang ina. Anyari kay Jonas bro. Ang lakas ni Jonas. Ang problema kasi talaga. Pan-tournament yung bit-bit ni Saint Ice eh. Nag-freestyle pa sa gitna ng round trip. Putang ina talaga. Grabe. Putang ina. Ayop na Saint Ice yun. Pero ang lakas si Jonas ha. Putang ina. Grabe si Jonas ngayon eh. Sobrang entertaining ng rounds si Jonas. Parang laban niya ay Saint Luke, ganon. Parang adjust lang tayo si Jonas din eh. I mean, binalik niya yung dating shot talaga. Oo, balance eh. Medyo balance yung ni Jonas. Parang adjust lang tayo si Jonas din eh. I mean, binalik niya yung dating shot talaga. Oo, balance eh. Medyo balance yung ni Jonas. Bit ni Jonas kagabi. Inaabangan mo sa rookie mag-step up or match up. Mag-step up syempre. Feel ko kung hindi tournament battle, parado si Jonas. Kasi tournament kasi, so mas preferred ng mga judge yung yung tournament material eh. Putang ina, nakakagulat yung mga kagabi, mga resulta kagabi. Pero sa bagay, sa buhay, expect the unexpected. Oo, last din ni Saint Ice kagabi po, grabe no, yung freestyle no. Tang ina. Pinapili si boss kung anong ipi-freestyle. Puto, tinuro ni boss yung bote ng Tangina, grabe. Nakita nyo na ba ang pagbabalik ni Ice Rocks aka now as Saint Ice? Natuklasan nyo na rin ba ang biglang pagyabong nito at pag-unlad? He redeemed himself mga tol and now considered one of the top battle MCs ngayon sa liga. He went from rock bottom to top tier and headlining the scene. One of the inspiring MCs right now sa liga at may malakas na comeback bukod kay Akata. Mahina mag-construct, mababa pa yung level. Ako konkreto from the ground up. Basta rocks, madaming layer. Yung pundasyon ko, mula zoning 1, Quantum Cafe, kasaysayan tangina. Doon pa ako nag-try out kasabayan si Kensa. Sa venue kung saan ang pinakaunang lineup ng flip top hanggang unang tournament zoning. Mga alamat ng katigma sa isang laban na hanggang ngayon ay madalas na balikan. Nawala, nagpahinga, panay kanta, ang nalikha. At ngayong zoning 17, ako'y nagbabalik na, Enigma. Nakakatawa lang na kung saan ako nangarap at nagsimula, ay dun din pala ako tatapos ng pangarap ng iba. Bahay totoo! Bahay totoo! Na-impluensyahan ako ng foreign, yes. Dahil yan ang pinanggalingan ng hip-hop. Na-impluensyahan ka ng foreign dance. Nag-steal ka lang na stilo at linya. Pero kung yung English conference biglang mamiss na ni Enigma, man, I make pussies out of gangsters. Wala sa akin mimista-mista. Pinadala ka ng baras, hindi na makumpleto kanyang package. Pinadala ka ng baras, tanga, wala naman lalamove sa inyo pare.
Pinadala ka ng baras, mga bata lang natutuwa na dyan ay makasabit. Nadala ka lang ng baras, ako dala-dala ko Paranaque. Subukan ko na Inglesin para mas maintindihan niya din. You're not the one that Baras sent. I think they meant embarrassment. Tunay lamang ang mananatili. Nakipagtalo ka kay Zenlook tungkol sa siomay. Dun siya nag-rise. Pwes mapasiopaw man o siomay, wala kang integridad, ikaw ay pussy inside. Na sa pagiging showman yung pride, kaya sinabon ni Looney yung style. Si Darwin na nga lang daw katapat mo, wala ka pa ding evolution in mind. Nabubudol mo lang kanilang inner child, gamit ang stilong nostalgic. Pues panis ka pa din sa akin kahit galawan na classic, mala freestyle na may topic. Sample? Yo, Boss Arik, mamili ka dito ng gamit, gagawin ko yung topic. Ha? Yung? Bote. Yung bote. Kasi kanina, nilalait mo yung flow ko. Backshit ka. Para kang yung boteng yan, wala ka nang laman tapos plastic pa. Wala kang ganun. Kahit pilitin mo mag-technical, komedyante ka lang kasi. Ako parang tadhana pag nagjo-joke. Anak ka ng madre, huwag mo sabihin na wala ka sinasanto. Kakasigaw mo ng Lord patawad, pinaulanan ka ng bato. Ako sisigaw ng Lord patawad pagkatapos ko sa'yo. Gawa ng konting kritisismo, nagretiro. Tas sa tingin mo may laban pa to? Halatang lata ka, tol. Sa labas matunog pero kulang naman sa lakas ng loob. Sa buhay ko, naranasan kong gumising na notification ko sa inbox, putang ina, 99. Tas lahat ng yon, sinasabing ako, pati mga mahal ko sa buhay, sana mamatay. Ginawang meme, siniraan, hinusgahan na parang kilala nila ako sa actual life. Pero palaging tinatandaan na may rason kung bakit sila tagapanood at ako yung pinapanood, pare, that's alright. Tas ikaw, sa ganung kababaw, sumusuko ka na, mag-move on ka tanga, kung di mo kaya sikmurain yung mga ganon, yung puso mo pa kaya. Bago ka magpaka-little bitch, tandaan mo tong linyang ito. Kung pinagdaanan mo yung pinagdaanan ko neto lang bago battle natin, malumang may ginugupit na nalubid sa kisame nyo, pero nandito ako. Gusto ko pakita sa anak ko na lahat kaya ma-overcome. Ano papakita mo sa anak mo? Konting hirap lang, game over na. Kung talagang gangsta ka, men, magpatat ka sa head ng asong buntes. Ano pa, bitch? Paano kasi? Yung mga sound trip niya na pang drill ang asam ng tangina. In reality, yun naman dream matakasan ng iba. Gusto niyang maisabuhay para sa story time to. Ilang libong napasahukay niyang ginoglorify mo. Kaya dapat na makrucify to. Bigyan ng heartbreak. Sweet chin. Suck it. Sleeper. Trash bin. Steel chair. Dropkick. Ric Flair. Woo! Sa mikropono, explosive parang CM Punk. Kung sa writtens ko tingin nyo, he can hang maki Chris Benoit. Sa bar cage, masasalvage, malawar games to. Ako pa din ang mas rated at makikita nyong si RKO. Lahat ng sakin nag-below the belt. Napuwatan Pereira, welcome to Mortal Kombat. Choose your destiny. Wrestling capoeira, moves ko Eddie G, Y2J sa mic, Stone Cold Energy, sumulat ka sa rock, Tombstone, rest in peace. Yo, bato sa'yo, magpapagulong malaki trip charts, nakakamatay paggabuga parang peking cards, maya-maya pa sa ulap naka AJ1, yung ulo mo mala panay basura mala Pepsi, manakin mahirap abutin baba ng Pringles can, may magic kapag nagsispit na mala Jeffrey, tamas bagay nadalhin nyo liga ala Rick Riam, kaya itong kinaka-elims hanggang elims lang. Sabay-sabay na multi-flow at punches jokes, ano bang gimmick yan? Wala lang yung mga di mo kaya na pag wala si lip cram, napaka-basic lang. Yang kupas mo nagalaw ngayon putas na't halatado, di lumakas mga duramo, lumakas ka lang sa tao.
Sa tingin nyo mga tol, anong pinagkaiba ng comeback ng dalawang battle MC sa pagitan nila Akata at Saint Ice? Ano-anong mga bagay na mali at tama nilang nagawa? Ibigay mo lang ang opinion mo sa baba ng comment section para sa mga diskusyon hip hop. And don't forget to like, subscribe, and share mga tol.